Kinabukasan na ang kasal ko. Dapat masaya ako, di ba? Pero bakit parang mas gusto ko na lang tumakbo, magtago, at huwag nang bumalik sa baryong ito? Simula pa lang nang dumating ako rito para maghanda sa kasal, may kung anong bumabalot na bigat sa dibdib ko. Para bang may matang nakamasid, may hiningang bumubulong sa batok ko tuwing gabi. Hindi ko alam kung kabalang ba ito o may mas malalim pa. Pero isang gabi bago ang kasal, may nakita ako. Isang bagay na hindi ko na dapat nakita. At mula noon, hindi na ako sigurado kung totoo ang pag-ibig o isang bitag lang ito na matagal nang inilatag para sa akin. Ako si Marco, isang graphic designer sa Maynila at sa edad na 30, nagdesisyon akong pakasalan ang nobya kong si Liane. Mabait siya, maganda at tahimik. Galing siya sa isang maliit na baryo sa Batangas, San Vicente. Doon kami magpapakasal. Hindi ko pa masyadong kilala ang pamilya niya. Ilang beses lang akong nakabisita sa kanila at palaging saglit lang. Pero sabi niya, gusto raw niyang sa kanilang lugar kami ikasal. Tradisyon daw kasi nila. At bilang respeto, pumayag naman ako. Dumating ako sa San Vicente 3 araw bago ang kasal. Inabutan ako ng ulan, putik, at malamig na simoy ng hangin. Sinalubong ako ni Lian at ang pamilya niya. Tahimik ang bahay nila, masyadong tahimik. Ang ama niyang si Mang Isko ay matipid sa salita, habang ang ina niya, si Aling Risa, ay puro sulyap lang ang binibigay sa akin. Naisip ko, siguro normal lang yon. Ilang araw lang naman. Pero nung gabing iyon, habang kumakain kami ng hapunan, may napansin ako. Sa gitna ng kainan, biglang tumayo si Aling Risa at tinakpan ang isang bintana ng makapal na kurtina. Nang tanungin ko si Lian, ngumiti lang siya. May mga nilalang dito sa baryo na ayaw nating pagmasdan tayo habang kumakain. Sabay bulong niya, luma ng paniniwala. Natawa ako pero walang ibang tumawa. Kinagabihan, hindi ako agad nakatulog. Mag-isa lang ako sa kwartong ibinigay nila sa akin, katapat ng lumang silid na palag-ing nakasara. Maya't maya, naririnig ko ang yabag ng mga paa sa labas ng silid ko. Akala ko unay si Lian, pero nang sumilip ako, wala namang tao. Kinabukasan, nagising akong may nagmarkang pulang guhit sa dibdib ko. Parang gasgas. Sabi ko baka nakamot ko sa pagtulog, pero habang tumatagal parang may hugis. Bilog? May simbolo? Sinabi ko kay Lian, pero pinunasan lang niya ito ng langis at sinabing baka masyado lang akong stress. Ngumiti siya pero malamig. Lumipas ang araw. Dumating na ang mga kamag-anak. Lahat sila tahimik. Parang may pinapasan. Parang hindi masaya na may kasal kinabukasan. Nang gabi may rehearsal sa simbahan. Habang naglalakad kami sa aisle, napansin kong may batang babae na nakaupo sa may likuran. Nakaitim. Hindi gumagalaw. Lian, may bata roon no? Sabi ko. Napalingon siya at biglang pumitlag. Hindi dapat siya nandito. Mahinang sabi niya. Ha? Tara na. Bilisan natin. Umuulan na. Pero wala pang ulan. Wala ring ibang tao sa loob ng simbahan. Paglabas namin, doon lang bumuhos ang ulan. Gabi na nang makauwi kami. Tumambay muna ako sa may sala, nagkakape. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko na bumukas ang pintuang luma, yung palaging nakasara. Tumayo ako. Lumapit. Bago ko pa maabot ang pinto, may kamay na dumapo sa balikat ko. Si Lian, huwag ka nang pumasok dyan. Hindi para sa iyo yan. Pero may tao. Wala. Huwag mong pakialaman. Sa mga oras na yun, dapat tumakbo na ako. Dapat nagbago na ako ng isip. Pero hindi. Pinili kong manatili. Pinili kong ituloy ang kasal. At kung may nanonood nito ngayon, kung may makarinig sa kwentong ito, pakiusap lang. Huwag kayong pumayag na ikasal sa lugar na hindi niyo kilala. Huwag kayong basta-basta magtiwala sa katahimikan dahil minsan ang katahimikan ay tanda ng gutom. Dumating ang araw ng kasal. Malamig, maulap, walang halakhak. Nasa simbahan na ako, nakatayo sa harap, hinihintay si Lian. Sa gilid ko si Mang Isko,
Nakatingin sa akin ng diretso. Walang emosyon. Tumugtog ang kampana. Pumasok si Lian. Puting-puti ang suot. Maputi rin ang mukha niya. Masyadong maputi. Parang kandilang malapit ng matunaw. Habang lumalapit siya, parang may kung anong bumalot sa paligid. Tumitigil ang tunog. Ang bawat hakbang niya tila may echo sa isipan ko. Nang humarap na siya sa akin, tinignan ko siya sa mata. At doon ko nakita, hindi siya si Lian. Pareho ang katawan, pareho ang ngiti. Pero wala siyang kaluluwa. Kinuha niya ang kamay ko. Malamig, halos yelo. Dumaan ang pari, nagsimula ang seremonya. Pinipigilan kong manginig. Tinanggap mo ba si Lian bilang iyong asawa? Hindi ako sumagot agad. Marco, bulong niya. Pero hindi boses ni Lian yon. Isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. At habang nakatitig ako sa kanya, unti-unti siyang ngumiti. Hanggang sa bumuka ang kanyang labi. At may lumabas na dila, mahaba, parang ahas. Tumakbo ako palabas ng simbahan habang ang mga tao'y nakaupo lang. Walang gumalaw, parang mga rebulto. Paglingon ko, sumunod siya. Hindi naglalakad, lumulutang. Hanggang sa narating ko ang dulo ng plaza. Doon ko nakita ang isang matandang babae. Hindi ka makakatakas, sabi niya. Kailangan ng katawan ang nilalang. At pinili ka niya. Nalaglag ako sa lupa. Hindi ako makagalaw. At sa huling sandali bago ako mawalan ng ulirat, nakita ko ang mata ni Lian o ng nilalang na gumamit sa anyo niya. At doon ko naalala. Sa isa, sa mga kwento niya noon, sabi niya, sagrado sa amin ang kasal. Hindi lang ito para sa pag-iibigan. Isa rin itong alay. Akala ko biro lang. Akala ko tula lang ng isang babaeng lumaki sa probinsya. Pero mali ako. Ngayon, nakakulong ako sa loob ng katawang ito. Hindi ako ang gumagalaw pero ako ang nakakaramdam. Ako si Marco. At kasal na ako. Sa isang nilalang na hindi ko alam kung ano. Kung nababasa o naririnig mo ito, huwag mong hayaang ikaw ang sumunod. Ang pag-ibig ay hindi laging masaya. Minsan, ito'y simula ng iyong pagkamatay